Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Happy Father's Day po sa mga tatay na nandirito. Ang daming mic dito. Ay, isa lang naman gagamitin ko eh. Lagay ko muna to dito. Baka daw kasi mawala ng battery. So, magandang hapon po at natutuwa ako na nakita kayong mga mga gwapong tatay dyan. Dahil Father's Day, merong isang babaeng nag-prepare ng surprise para sa asawa niya, sabi niya. Dahil birthday mo ngayon, ititreat kita sa lugar na hindi mo na pinupuntahan simula na naging Christian tayo. Huwag kang mag-alala, kasama mo naman ako eh. Halika na to. Sinama siya ng asawa niya sa KTV bar. So, yung may video okay lang naman, hindi na wala naman masama doon eh. Nung papasok na sila, pagbaba nila sa taxi, papasok sila, sinalubong sila ng guard. Sabi ng guard, "Oy, to! Kamusta ka na?" Sabi ng asawang babae, "Kilala ka niya? Huwag kang mag-alala." Kalaro ko kasi sa basketball yung guard dito eh. Hindi, umupo na sila. No. Lumapit yung waiter. "To, yung dating order mo ba? Yung dating drinks mo ba?" Sabi nung babae. "Wag mo titingnan na masama." Sabi nung lalaki, ni Toto. "Kasama ko sa gym yun, kaya alam niya yung lagi kong iniinom." May dancer lumabas, sumayaw, lumapit kay Toto. "To, yung special show pa rin ba?" Nagalit na yung asawa niya. Kilaladkad si Toto palabas, sumakay ng taxi. Sabi ng taxi driver, "Wow, Toto! Ang pangit ng nakuha mo ngayon." Ayun, patay na si Toto. Kwento na lang siya. Anyway, inaanyayahan ko po yung bawat isang magsitayo, tayo po ay manalangin sa Diyos. Pinasaya ko lang po kayo. Kaya yung mga misis dyan, huwag niyo pong yayayain yung mga asawa niyo sa KTV bar. Baka makagulat din kayo, ha? Anyway, tayo po ay manalangin sa Diyos. Hilingin natin ang kanyang gabay. Hallelujah, Lord. Thank you sa hapon na to. At salamat dahil alam po namin na kayo po yung laging gumagabay at pumoprotect sa amin. At salamat dahil nakarating kaming lahat dito na ligtas. Ganon din po, patuloy niyo pong gabayan yung mga papunta pa po. Lord, hinihiling namin yung inyong gabay ngayong hapon. Linisin niyo po yung puso namin upang maging karapat-dapat kami na tumanggap ng inyong salita at mga pagpapala. Patuloy ka po naming pupurihin at sasambahin. Ang lahat po nawa ay maibigay namin sa inyo. At ang pangalan niyo lamang po yung aming mapapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. So, hindi po KTV bar yung ating topic. Ang topic po natin for today is the blood of covenant, no? Kung nandito kayo last Thursday, no, yung tinatopic doon yung 8th na major covenant ng Diyos sa tao. Pati si Pastor Nick yun din yung diniscuss last Thursday. Pero yung last Sunday na ako yung nag-preach is the same topic, the blood of covenant. So ito ay continuation lamang, no? Kasi medyo nabitin ako sa 1.5 hours na. Kulang yung information na natanggap natin dun sa the love of covenant. The blood of covenant. So this is a love is a covenant series. So are you ready to study this? Before we start, dun sa pinaka-topic natin, i-review natin yung last week, no? Last week, pinag-usapan natin to. Yung verse na to, yung ginamit din natin. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood." Sabi ni Jesus Cristo, nung huling hapunan, nung gabing siya ay pinagkalulo. "Do this whenever you drink it in remembrance of me." Okay? So, meron tayong mga points. Nababasa niyo po ba? Last week yan. I-review lang po natin.
The vision of God was to colonize earth with heaven through mankind. The man was given dominion over earth to manifest the kingdom culture of heaven on earth. Number 3, mankind was heaven's colony on earth. So pinag-usapan natin yung colonism, ay masama lang naman yan dahil naranasan nating masama. Pero kung yung kultura sa langit, yung i-colonize sa earth, wala nang masama doon. Kasi yung meron sa langit ay puro pagmamahal. Okay? So we are a colony of heaven. Mga citizen tayo ng langit, pero nandito tayo sa earth. Kaya dapat tayo ay nagmamahalan. Amen? Okay? Number 4, the fall of man was the declaration of independence from the kingdom of heaven. Rebellion. No, nagkasala si Adan, we know that. At yun yung humiwalay na yung mga tao sa Diyos. Kaya ang gawain ng mga tao that time, nung nagkasala si Adan sa Genesis 3, chapter 3, ay gawain ng makamundo, hindi na makalangit. Okay? Now, namatay? Ayan. Dito, sa Genesis 2:15-17, nakalagay dito, but you must not eat from the tree of the knowledge of the good and evil. For when you eat it, or from it, you will certainly die. Anong ginawa ni Adan? Nag-disobey siya. Si God, dito sa verse na to, nag-set siya ng penalty, death, pag sumuway si Adan. Ang ginawa ni Adan, nag-disobey. Yun yung nakakalungkot. So, points. Number 1, the penalty of sin, the rebellion, was established by God. Yung death. Number 2, the penalty of sin is what? Number 3, Satan instigated the rebellion. Siya yung nag-push, nagsulsol sa tao na magrebelde. Sumuway sa utos ng Diyos. Number 4, Satan demanded the penalty be paid. Death. Now, Satan capitalized God instruction. He knows that the word of God becomes law. Sinabi ng Diyos, pag kinain mo to, ikaw ay mamamatay. Naging batas yun, tinake advantage ni Satan, sinulsulan niya yung tao, sumuway yung tao. Anong mangyayari sa tao? Mamamatay. Kaya ang tawag sa Bible, kay Satan, tawag kay Satan sa Bible ay the accuser. Okay? Siya yung nag-a-accuse. Oh, ito, makasalanan to. Oh, ito si Noel, makasalanan to. Oh, ito si JB, makasalanan to. Itong mga to, makasalanan to eh. Ina-accuse niya tayo lahat sa paningin ng Diyos. Sa mata ng Diyos. Tawag sa kanya the accuser. Makikita natin yan dyan sa verse na yan, no? The Revelation 12:10. Sabi dyan, then I heard a loud voice in heaven said, now have come the salvation and the power of the kingdom of our God and the authority His Messiah. Nawala, yun. For the accuser of our brothers and sisters accuses them before our God day and night. Lagi-lagi daw tayong ina-accuse ni Satan sa Diyos. Because God is judge. So ang trabaho ng judge, ipataw yung penalty na rarapat sa mga sumusuway sa batas. At sabi ni Satan, oh, kita mo to? Si JB, sumuway to sa batas. Parusahan mo, mamatay dapat yan. Ganun yung ginagawa ni Satan. Okay? Para lang maintindihan niyo yung story ng Bible. Kasi itong pinag-uusapan natin yung kabuuan ng Biblia. Okay? Now, review lang to, review. The devil knows the death in the human body is in the blood. So that's why death is in the blood. All life is in the blood.
All healing is in the blood. Ito yung mga points. All nutrients is in the blood. All protection is in the blood. All sustenance is in the blood. All death is only possible in the blood. So, kung gusto nyong mapanood yung preaching last week para mas magkaroon kayo ng idea dito, ha? Nasa YouTube naman siya. You can search Change Life Christian Church. Okay? Tapos piliin nyo dun yung last week na preaching. So, this is the point. Sin is like AIDS. Sakit sa dugo. Every disease in the body is in the blood. Jesus Christ is the only one who can save you. Bakit? Kasi siya yung hindi ipinanganak ng normal. Virgin yung nanay niya. Hindi siya anak ng nasa descendant ni Adan na nagkasala. Mamaya mas maintindihan nyo to. Okay? His birth is important to his death. Why? If Jesus was born of a man, he could never die for us. Kung pinanganak siya ng kaparehas ng proseso ng meron tayo, hindi siya pwedeng mamatay para sa ating lahat. Okay? So we need to know these things para mas maintindihan natin preaching later. Jesus Christ is the only one who can save you, who can save us. He is the only one. Siya lang yung hindi nagkasala, siya lang yung may dugo na hindi galing kay Adan. Sabi ng ibang mga tagapagturo, hindi daw na ipapamana yung kasalanan. Hindi naman talaga na ipamamana yun, pero nasa dugo natin. Kasi we are descendants. Mamaya mas maiintindihan nyo kung bakit. Ano tayo? Nasa lipi tayo ni Adan. Wala namang ibang lipi, di ba? Si Adan lang. So lahat tayo galing kay Adan. Yun yung malinaw. Si Jesus Christ, hindi siya galing kay Adan. Galing siya sa langit, sabi sa Bible. Now, punta na tayo sa topic today. At least meron kayong background nung topic last week. Kasi I want you to know na, kaya ko sinasabi kasi para mas maintindihan nyo itong topic ngayon. Maiksi lang yung topic ko, siguro mga 30 minutes. Kaya pinapahaba ko ng konti kasi gusto nila mahaba yung preaching ko, di ba? Anyway, sabi dito, sa verse, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Bakit? Ano bang ginawa ni Jesus? Si Jesus yung nagsasalita dyan. Kasama niya yung mga apostol, nasa mesa sila, nandyan yung tinapay, mayroong kopa, may cup na pinaglalagyan ng kopa. Sabi niya, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it." Anong ginawa niya? Nagutay-gutay yung kanyang katawan, dumanak yung kanyang dugo para sa kabayaran ng kasalanan ng bawat isa. That's why we remember Him every time we do that communion. Sabi dito, "This is the new covenant in my blood. And this blood, it will give you life." Did you know, nung time na nagkasala si Adan, sobrang taranta niya, hindi niya alam yung gagawin niya,
tinakpan niya ng dahon ng igos, kung di ako nagkakamali. Yung katawan nila, kasi nahihiya sila. They covered themselves ng bagay na walang dugo. Pero sooner or later, they realize na hindi pala leaves yung dapat ipang takip. Kaya yung pinangtatakip na nila, nung gumawa sila ng mga damit, mga balat na ng hayop, na meron ding blood. Okay? So para mawala yung kahihiyan nila. Akin lang yun, ha? The blood is protecting man. Ito yung malinaw sa akin nung binabasa ko yung Bible. That blood, the blood is protecting man. Kahit nung di pa dumarating si Jesus Christ, that blood, those blood, yung sinabi ko last week na inaalay nila yung mga hayop, yung blood na yun, yung pumoprotect sa mga tao para mamatay o para hindi sila mamatay agad. That's why, nung panahon ng Old Testament times, pag binasa mo yan, they keep on offering the guilt offering or the trespass offering, ang tawag doon. Guilt offering or trespass offering. Kasi they are guilty na sila ay nakagawa ng kasalanan. Every year, patuloy nilang ginagawa yon. So bago ko ipagpatuloy dito sa dugo ng mga hayop, gusto kong ma-imagine ninyo nung panahon na, you remember Cain and Abel? Sino sa inyo nakarinig ng kwentong yon? Pinatay ni Cain si Abel. Pero, syempre, sila ay nag-offer. Tinuruan sila ng tatay nilang si Adan na mag-offer ng something para sa Diyos. Okay? Alam nyo sino nakinig? I think si Abel. Why? Si Cain ay farmer, si Abel ay shepherd. No? Meron siyang mga hayop. Ang ginagawa ni Cain, nag-a-offer siya ng mga crops. Most likely, hindi ko alam kung ilang crops yon, pero marami siguro. Sobrang dami siguro. Lahat siguro ng crops niya, inaalay niya sa Diyos. Pero si Abel, alam niyo yung ginagawa? Isang lamb lang yung inaalay niya. Tapos siguro tinatawanan siya, kasi inggitero tong si Cain eh. Kaya nga pinatay niya si Abel eh. Tinatawanan niya si Abel, sa akin sobrang dami inaalay ko sa Diyos, sa iyo isa lang. Ganon. So, it reflects something for us today. There's a lot of religion there, doing a lot of rituals. They offer a lot of things and rituals to the Lord. But we, Christians, we only have one love, one offering, Jesus Christ, para iligtas tayo. Sila kung ano-ano pa ino-offer nila, yun yung paniniwala nila. Pero tayo, si Jesus Christ lang. Yung lamb. Parang si Abel nung panahon niya. Isa lang yung in-offer niya. So, ba't ko ito sinasabi? Kasi meron talaga tong something dun sa pag-uusapan natin ngayong araw. Binibigyan ko lang kayo ng konting idea. Bakit? O nga, parang pag pinagdugtong-dugtong mo yung Bible, simula sa simula, parang magigets mo na, ayun pala talaga yung purpose nito. Kaya pala may dugo. Kasi napaka-importante ng dugo sa ating mga Kristiyano. Pag ito hindi natin naunawaan, hindi natin malalaman bakit namatay si Kristo para sa atin. You know that? Kaya gusto kong ipaintindi ito sa inyo ng lubos. Kaya 2 week yung prepare kong topic for this. So, nung sinabi ng Diyos na pag kayo ay kumain ng pinagbabawal ko, mamamatay kayo. Mamamatay sila. Pero bago sila patayin ng Diyos, to protect them from that penalty, anong ginagawa nila? Every year, they offer lamb or animals. Ginagamit nila yung dugong yun para maproteksyonan sila sa tiyak na kamatayan na penalty ng kasalanan ng tao. Sino sa inyo hindi nagkakasala sa loob ng 1 taon?
Sige, parang mahirap na tanong yun. Parang lahat oo eh, no? Sa loob ng isang buwan, lahat din. Sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang araw, lahat din. Hindi, pag natulog ka ng buong isang araw, di ka magkasala. Meron pa din, tamad. Ang tawag sa'yo, kasalanan yun. Tamad ka eh. Wala kang takas, no? That's why merong substitute. Ang tawag dun sa mga hayop na yon, substitute of your death. Para hindi ka mamatay, kailangan mong mag-offer. Ang tawag dun sa offer na yon ay trespass offering or guilt offering. Na ikaw ay nagre-repent, alam mo sa sarili mo na makasalanan ka, kaya ka nag-o-offer para hindi ka mamatay. At pag di mo ginawa yon, tiyak yung kamatayan mo. Kaya, kailangan ng Diyos yung dugong yon. Pag binasa mo yung Leviticus, maintindihan mo, buong Leviticus. I am encouraging you to read the Leviticus book. No? Doon ini-explain kung ano yung importance ng blood. Kung bakit nila ginagawa yon. Kasi, yung blood, yung nagre-represent ng death. Yun yung pinag-usapan natin last week. Intindihan? Ito isang chapter sa Leviticus. And the priest shall take one lamb and offer him for a trespass offering or guilt offering sa ibang translation. And the log of oil and wave them for a wave offering before the Lord. Basahin natin. And he shall slay the lamb in the place where he shall kill the sin offering and the burnt offering in the holy place. For as the sin offering is the priest, so is the trespass offering, it is most holy. Pagdating dito sa dulo. Sa 14. Talong ko na sa 14 na. Ito yung important eh. And he shall slay lamb in the place where he shall kill the sin of... Parang kulang po to. Pwede bang pa-open na lang nung ano? Mali yata yung na-copy. Kaya nalilito ako eh. Wait, sorry. Gusto ko mabasa natin. Kahit yung sa 14 na lang, it's important eh. Sabi dito sa 14, and the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and the priest shall put it upon the tip of the right ear. Ilalagay daw yung dugo sa right ear. Tapos, that is to be cleansed. And upon the thumb of the right hand, ilalagay rin yung dugo sa right hand, sa thumb. And upon the great toe of his right foot. So, the priest shall take some of the log of oil and pour it into the palm of his own left hand. So, pag tinignan mo yung priest, sa unang panahon, yung mga Levites, sa temple, sa holy place, makikita mo sila, puro sila dugo. And most likely, dahil mga nakaputi sila that time, puro dugo rin at stain ng dugo yung damit nila. Anong ibig kong sabihin dito? Kung hindi nila gagawin yon, those priests na nasa loob ng holy place, mamamatay sila. They will surely die. And that blood means protection.
Basahin niyo yan. Yung kabuuan yan. At kung bakit sila nag-o-offer ng mga hayop, i-cover niyan yung isang taong kasalanan nila. Dati, nung bata ako, hindi ko naintindihan yan bakit kailangan ng ganun eh. Pero syempre, nung nag-aaral na ako, sabi ko, ito pala yung kahalagahan ng blood. Kasi blood means death. Naintindihan nyo na? Kasi baka maguluhan kayo, bakit nag-o-offer sila nung unang panahon? Tapos ngayon, hindi na tayo nag-o-offer ngayon. Alam niyo kung bakit? Mamaya, maintindihan nyo. Na-explain ko lang to para mas magets ninyo. So, God will not kill them because something died already. They offer something, a substitute, blood. Para hindi sila patayin ng Diyos sa kasalanan nila that year. So you read the whole chapter, the whole book of Levites. Nakalagay doon, every year nila ginagawa yung offering. It covers the 1-year sin na ginawa nila. I don't know kung saan galing yun, bakit nangyari yun, pero yun yung pagkakabasa ko. It means, substitute lang yung mga hayop. So, para bang, dahil dun sa nangyaring kasalanan, tayo ay mga hostage. Hostage. Yan, sabi yan sa Hosea. Yan, sabi sa Hosea, I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. Where, O death, are your plagues? Where, O grave, is your destruction? Plague means disease. Destruction means decay of the body. Naintindihan niyo ba to? Yung plague dyan ay disease. Yung destruction, decay of the body ang ibig sabihin dyan. Anong gagawin ng Diyos? I will ransom them. We are hostage. Wala tayong magagawa, kaya ginagawa natin yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin kasi na-hostage na tayo ng kasalanan, ng death. I mean, the power of grave, kamatayan. I will redeem them from death. Sabi ng Diyos, nasaan na yung sakit mo? Kamatayan? It's the sin. Yun yung pinag-aralan natin last week. Sin is like AIDS. Sakit. Where, O grave, is your destruction? Anong magagawa ng grave? Madidikay ba yung body? Nasaan na? Sabi ng Diyos. Sabi niya, I will gonna do something that you won't get sick anymore. Sin. And I will do something that your body won't ever decay. Ano yung ginawa niya? The death. Sa krus ng Kalbaryo. Yun yung ginawa niya, kaya niya sinasabi yan. Yan yung gagawin niya. Yung sakit, nakasalanan, wala na. Sound. Yung kakayahan ng death, para bulukin yung katawan mo. Eh, hindi ko sinasabi dito yung normal na pagkabulok ng katawan ng tao, kundi yung pagkabulok ng habang buhay sa impyerno.
May mga uod sa katawan ng tao. Yun yung sabi dun eh. Parang bulok. Decay of the body. Tapos paulit-ulit, magre-regenerate, tapos masusunog ulit, tapos magkakaroon ulit ng mga bulate. Ay, mga uod, bulate tuloy. Intindihan niyo ba yun? Iyon yung sinasabi diyan. I am gonna take away the plagues. Ito yung blood. Gamit yung blood niya. Tatanggalin niya yung sakit. I'm gonna make you indestructible, incorruptible, the resurrection. Sabi ng Diyos, kung ano yung meron si Jesus Christ, nung siya ay nag-resurrect, yun din yung magkakaroon tayo. Uncorruptible body. Mamamatay tayo, physical, pero tayo ay bubuhaying magmuli. Uncorruptible body. Hindi nadidecay. Are you with me? So, where is the destruction from the grave? And where is the disease? Wala na. Yung sineselebrate natin ng mahal na araw, yung Good Friday, yung pagkamatay ni Jesus Christ. It is all about the nails. Tsaka yung pinampalo sa kanya, may nails yun eh. Mamaya papakita ko sa inyo. Remember last week, sabi ko para mapatay mo isang tao, kailangan puntahan mo yung dugo niya or yung dugo niya yung kailangan mo magalaw. O, kailangan saksakin mo siya para yung dugo niya tumagas at maubos. Mamamatay na siya. I searched about the crucifixion. You search it too, kung paano yung crucifixion. Pero kung napanood niyo yung, anong palabas ba yun? Yung Passion of the Christ? Yun medyo malapit yun sa ginawa sa kanya. Kasi sabi sa Bible, hindi na siya makilala. You cannot even recognize him sa ginawa sa kanya nung binubugbog siya. Hindi lang yung simpleng bugbog. So, yung Romans, professional sila sa pagpapahirap nung panahon nila. Sobrang tindi. Sila yung may pinakamatinding pagpaparusa. Ang ginagawa nila, crucifixion. This is the most hideous form of death. Ano yung hideous? Kahindik-hindik. Sobrang nakakakilabot ang ibig sabihin. Number 2, the most bloodiest process of death. So, ano ibig sabihin nun? Yung proseso niyan, bago ka tuluyang i-crucify at mamatay, yung proseso niyan madami pa. Anong ginawa kay Jesus Christ? Yung process, pinapalo siya ng whip. Ano yung itsura ng whip? Ito, hindi ko alam kung ito yung tamang na search ko eh. Yung nasa bandang left side nyo ba yan? Yan. Ayan, pako lang yung nasa dulo niyan. Pako. No? May mga ibang picture, kalawit. So medyo mas maganda na yung itsura niyan ngayon. Sinearch ko. Medyo maganda na yan. Sabi nung iba, pag sinearch mo, yung ginagawa ng mga Romans, nilalagyan pa nila ng bubog. Yung lahat ng parte nung leather. Leather kasi ang ginagamit nila. Yung leather sa dulo, merong mga pako o kaya naman kawit. Tapos nilalagyan pa nila ng bubog yung buong palibot ng leather. Kaya pag hinampas ka, kunwari nakatalikod kang ganun, nakahawak yata sa puno, nakaganito yan, ganyan. Kaya saktong-sakto ka. Nakaganyan, di ba? Tapos nakaluhod. Tapos, pag pinalo, hindi yung katulad ng palo ng tatay at nanay nyo. Yung binabali lang yung walis tingting. Hindi ganun. Iba.
Lalatayan ka lang nun. Eto, pag pinalo kang ganon, tapos hinugot pa ganon, yung balat, sinasama. You know that? Panoorin niyo yung, ayun, medyo malapit-lapit yun eh. Pero, totoo talaga nakalagay sa Bible, hindi na siya makilala. Ano siya? Walking blood. Yung buong katawan niya dumudugo. Ang malupit pa nga niya, nilagyan pa siya nun, yung tinik, 2 to 3 inches yung haba ng mga tinik, tapos pinilit sa kanyang ipasok dito. Yun yung explanation. I cannot imagine, baka tumama na yun sa utak niya, I don't know. Sobrang kakapal ng mga tinik na yan, o gaano kadaming dugo yun. Hindi niya magpahirap yung mga Romano nung panahon na yun. Panahon nila Jesus Christ. Sobrang professional nila sa pagpapadugo. Mamamatay ka sa pag-ubos ng dugo mo. Tapos crucify siya. Pinako yung... That's why it's all about nails. Para maubos yung dugo niya. Hindi pa nga nakontento, di ba, nung medyo dumidilim na, tinusok pa yung tagiliran niya para bumulwak yung dugo. Para masiguradong patay na siya. That's why the Bible says, by His stripes, we are healed. By His nailed, pierced hands, we're free. That's the Good Friday is all about. So, sabi dito, bago yan, alam nyo ba na sabi sa John, nung binabasa ko yung John, nung pinag-aaralan ko yung John, pwede ako maliin ng ibang tao dito, pero I want you to understand this. Kasi nga, gusto kong ma-point yung mga bagay para mas maintindihan nyo. Kasi masyadong mababaw yung explanation ng iba dito kasi ayaw nilang magkamali. Pero ang totoo nun, pag binasa mo yung John, ang ginawa ng Diyos, sinolusyonan niya yung sarili niyang problema. Hindi siya responsible sa rebellion o sa pagkakasala ng tao. Hindi niya responsibility yon. Ano yung responsibility niya? He created the penalty. Death. He created that. Siya yung nag-create ng penalty, inintroduce niya yun kay Adan. Adan, pag kinain mo to, you surely die. And the Bible tells us that everything was created by God. Even death, even Satan. Hindi si Satan yung nag-create ng death, kundi si God. So problema niya ngayon, nung sinabi niya yon, kailangan niyang solusyonan. Yung rebellion ng tao, problema ni Adan yun, siya'y nagkasala, kaya nga nag-o-offer siya every year. Pero ang gustong solusyonan ng Diyos, yung problema na sarili niyang pinoproblema. Ano yun? Hindi niya pwedeng bawiin yung salita niya. Pag sinabi niyang nagkasala ka, at pag nagkasala ka, mamamatay ka, responsible siya na ibigay yung salitang yun. Hindi niya pwedeng bawiin. Kasi magmumukha siyang walang isang salita. He need to keep His word. And that's His problem. Pag binasa mo yun dyan, sinolusyonan niya yung problema niya. Dahil mahal na mahal niya tayo. Human cannot solve that. Walang makakasolve na tao. Again, don't get me wrong
Yung rebellion ng tao, yung pagkakasala mo, hindi yan responsibilidad ng Diyos. Responsibilidad mo yan. Ang responsibility niya, paano niya makakonquer yung death na ipinataw niya sa lahat ng nagkakasala. That's the reason kung bakit siya bumaba. To keep His word. Hindi niya baliin, nandiyan pa rin yung kamatayan, pero siya na yung magbabayad para sa inyo. Nung sinabi niya yung, when you eat this, you surely die, hindi niya yung sinabi sa goat, hindi niya yung sinabi sa sheep, hindi niya yung sinabi sa cow, o sa kahit na anong hayop na inaalay. Kaya hindi sasapat yun para bayaran yung kasalanan ng kada isa sa inyo. Kaya kung, sabi ko last week, kung patuloy pa rin na tayo ay nag-aalay, hindi bumaba yung Messiah, si Jesus Christ, hanggang ngayon, nag-aalay pa rin tayo ng hayop at sa sobrang dami natin, mauubos na yung hayop. Baka matagal nang ubos yung mga sheep, yung mga kambing o mga cows. Baka kung ano-ano, baka pati crocodile, inaalay nyo na. Wala na sobrang dami. We are 8 billion, close to 9 billion na. Ang dami nun, kung taon-taon tayong mag-aaral, ay mag-aalay. Ang dami nun, mamamatay lahat ng hayop dito. Naintindihan niyo ba ako? Kasi you need to offer something. Kapalit, substitute. Pero hindi yun sasapat. Kasi hindi niya naman sinabi sa hayop na pag kinain mo to, yung mga hayop na yun mamamatay. Hindi. Ang sabi niya, pag kinain mo to, Adan, you surely die. Naintindihan niyo ba ako? Anong kabayaran ng kasalanan? Malinaw ba yun? And you surely die. Each and every one of you, you surely die. Not a physical death only, eternal death. To satisfy the demand of that penalty, that death, it has to be man. It has to be man. Kaya yung pagkamatay mo, pansamantala lang yan eh. Ang tunay na kamatayan talaga yung sa dagat-dagatang apoy. The final destination. Kaya, nag-decide yung Diyos, I have to kill man. And the man has to be Adam. So, kailangan mamatay si Adan. Lahat nung nanggaling kay Adan, dapat mamatay din. Are you with me? So, lahat kayo dapat mamatay. Paakyatin ko na. Hindi, para mas maintindihan nyo. Lahat tayo dapat mamatay. Adam means man. Not only man, if you're going to study it, it is pertaining to the Father of all human being. The source. Why? Because that source nagduplicate. At kung ano yung tatay nila, yung dugo nun. Again, blood yung pinag-uusapan natin. Hindi napapamana nga talaga yung sakit eh. Sabi yan, naririnig ko yan sa YouTube eh. Hindi napapamana yung sakit. Wala sa Bible yan. Nakalagay pa nga sa Bible, hindi na ipapamana yung sakit. Ay, yung kasalanan. Pero pag may sakit sa dugo, yung dugong yun maipapasa sa anak.
Hindi yung kasalanan ng tatay yung pinamana, kundi yung sakit. Sin is like disease. It's like AIDS. Yung kasalanan mo, JB, hindi magiging kasalanan ng anak mo yun. Ikaw may kasalanan nun eh. Pero yung dugo mo, ipinamana mo sa kanya. And that blood, from you, the Father, yun din yung nananalaytay sa dugo ng anak mo. That's why they are called sinner. Anong sinner? May sakit. Contaminated na yung dugo. Yung science yung makaka-prove ng sinasabi ko. So, the father, man, must die. You surely die, sabi niya kay Adam. The father. And everything, everybody, everyone inside him. Siya yung father, the source of everything, lahat ng galing sa kanya. Lahat ng nasa loob niya. Saan ba galing yung mga anak niya? Sa kanya, sa loob niya. So lahat yun dapat mamatay. So, ito yung pinakamagandang part. 1 Corinthians 15:45-48. Let's read. Sabi dito, so, it is written, the first man, Adam, become a living being from earth. Galing sa lupa. The last Adam, nakikita niyo yung salitang ginamit? The last. The first Adam, the father of human race. The last Adam, hindi ko talaga maintindihan itong verse na to eh. Until such time na intindihan ko yung ginamit na salitang last. The meaning of that last is original. Hindi mo talaga maintindihan yung verse na yan hanggat di mo binabalikan yung Greek na pagkakasulat. At yung sinasabi dun sa salitang last is the original. Sandali. So, it is written, the first man, Adam, become a living being, and the original Adam, a life-giving spirit. Na medyo nagugulan ba kayo? Hindi, maintindihan niyo ito na maigi. Diyan sa 47, sabi ko, the first man is of the earth, earthly. The second man is the Lord from heaven. Yung man, second dyan, last pa rin niya na, the original man, is the Lord from, sabi niya, let us make man in our own image, in our own likeness. That first Adam is a photocopy, a copy of the original Adam, man. Papaintindi ko sa inyo. The first Adam was the earth. The last Adam was the Lord from heaven. The last Adam. Yung second dyan, last pa rin yan eh. Huli. Last means the original. Explain ko sa inyo ng medyo practical. Ha? This is the original copy. The original. Yung pinaka-original na copy, prinint ko yan, prinint ko. Ha? Mula sa computer, prinint ko, original copy yan.
The original. And then sabi, God said, let us make man in our own image, in our own likeness. Pinotocopy yung original. In our own image, in our own likeness. Saan natin matatagpuan yon? Genesis 1:26. God said, let us make man in our own image, in our own likeness. This is the photocopy. Parang kaparehas, pero hindi kaparehas na kaparehas. Are you with me? That photocopy, pag iniwan mo yan sa mga bata, mare, ito yung original, tinabi mo yung original. Tapos yung photocopy, sabi mo sa mga anak mo, huwag niyong gagalawin to Pag ginalaw niyo to, masasayang to. O, pinabayaan mo, ginalaw. Pew! Ang dungis na niyan. Kita niyo ba dyan? Ang dami ng sulat. Sinner, rebel. And that's the first Adam. Dinumihan. You see? You see? Ang ganda ng illustration na to para mas maintindihan nyo na maigi. Now, yung photocopy ng original, naging madumi na. Kaya, nung pinotocopy siya ulit, nag-produce siya ulit, nung katulad niya, ano nangyari? Ayun nagpo-photocopy ako. Lumalabas, kaparehas niya na. Ayan na sila. Puro na sila madumi. Is it the same with the original? No. Kaya hindi kinakabahan yung Diyos Nung nagkasala yung tao, okay, relax lang ako dito. Offer na lang kayo ng taon-taon para hindi kayo mamatay. Kasi may plano siya Anong plano niya? Meron siyang back up the original copy. Woo! Anong gagawin natin dyan? Itatapon na yan. Shh. Punitin na natin. Hayaan mo na yan, tapon mo na yan. Ito yung original hawak-hawak ko. Ay, sorry. Paano ginawa ko? Yan. Ito yung original meron pa tayo. Huwag kang mag-alala. May original tayo. From heaven, the original. Bumaba sa earth. Siya na yung photocopy mo ngayon. Diyan ka na kinukuha ngayon sa original. Kaya yung itsura mo, itsurang original na. Naintindihan niyo ba? The one from heaven, the original, the last Adam. The last Adam came from heaven. Die for you. Pero hindi siya nakaya ng death. Hindi siya namatay ng tuluyan. Hindi nabulok ng kanyang katawan. Hindi siya natalo ng death. Namatay siya, pero pagkatapos ng 3 araw, ano nangyari? He won. Naintindihan niyo ba? Kaya ngayon, sabi niya, follow me. Be like Christ. Photocopy ng original. Sa 1 Corinthians 15:22 sabi diyan, for us in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. For as in first Adam, all die. Even so, in the last Adam, Christ, shall all be made alive.
Pwede mo bang ilabas yung yung verse ng 2 Corinthians 5:14 to 15? 2 Corinthians 5:14 to 15. I will explain this to you. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, anong sabi? All ulit. For that one died for all, Jesus Christ, and therefore all died. Ano nangyari sa lahat? Namatay. Pinatay na tayong lahat dun sa krus ng Kalbaryo. Naintindihan? So lahat nung photocopy ni Adan, patay na. Already died. Lahat. So kung galing ka sa descendant ni Adan, pinatay ka na rin sa krus ng Kalbaryo kasama ni Kristo. Basahin na maigi. Hindi ako nagsasabi nito. I-explain ko lang na maigi. That we are convinced that one died, Jesus Christ, for all. And therefore, all died. Lahat namatay na. So, simula kay Adan, lahat pinatay na. And He died for all, that those who live should not longer live for themselves. Dahil pinatay ka na sa krus ng Kalbaryo, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo. Nabubuhay ka na, sabi diyan, for Him who died for them and was raised again. Sino yung nabuhay na magmuli? Si Jesus Christ. Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo kasi pinatay ka na rin doon, binayaran na yung kasalanan mo, kasama ka nang namatay sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo, kapatid. Nabubuhay ka na para kay Kristo. Parang napakawalang kwenta nung sinasabi ko. Yan. Ulitin ko Dapat yung palakpak mas malakas. Pinatay ka na kasama sa krus ng Kalbaryo. Yung kasalanan mo lahat binayaran na. Hindi mo na kailangang mamatay. Ikaw ngayon ay buhay, nabubuhay para kay Kristo. Palakpakan natin ang Diyos. Naintindihan niyo na ba yung verse? Are you totally comprehend the text? We all died. Already. And now this is our new life. This is our new life. That's why you need to thank Jesus. Can you thank Jesus for a moment? Come on, you thank Jesus. Thank you, Lord. You paid everything. Hindi ko na kailangan maranasan yung kamatayan. Ikaw na yung dumanas ng kamatayan para sa akin. Pero consider na akong patay at muling nabuhay para sa iyo. Nabubuhay ako ngayon, born again. Kaya tawag sa atin, born again. Are you hearing me? You born again. For Christ. So the first Adam died. And the copy of that first Adam, your copy right now is from the original, the last Adam. Kaya dapat yung buhay mo, pag-aralan mo kung sino si Kristo. Kasi siya na yung dapat namumuhay sa'yo. Sabi dun sa kanta kanina, I no longer live, but for Christ lives in me. Ano yung kanta na? Sige na nga.
Matatapos na ako. Let's read this. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world." This is the one I meant when I said, "A man who comes after me has surpassed me because he was before me." Nauna pa daw sa kanya. Alam niyo bang mas matanda si John the Baptist kaysa kay Jesus Christ? Pero sabi niya, nauna pa sa akin to. Surpassed me because he was before me. Mas matanda siya ng 6 months ang pagkakaintindi ko Pero sabi niya, nauna pa to sa akin. Ba't niya sinasabi yon? Ito yung malupit. I myself did not know him. But the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. Alam niyo bang magpinsan sila? Close nga si Elizabeth tsaka si Maria Pareha silang born sa Anong lugar ba yun? Nazareth. Tapos hindi niya kilala? Medyo nakakaano talaga pag di mo yung pag binasa mo yan, tapos di mo naiintindihan kung bakit niya sinasabi yan. Ba't niya sinabi yan? Kasi alam niya yan yung Messiah, yung dumating. The Lamb of God. For thousands of years, everybody is bringing their own lamb to offer for the guilt of becoming a sinner. Lahat ng tao nag-o-offer ng hayop, ng lamb. Pero this time, ang dumating, Lamb of God. Basahin natin yung John. First, John 1, 35-36, sabi niya dito, "The next day, John was there again with 2 of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, 'Look, the Lamb of God.'" Ulitin ko sa inyo. Nung binasa natin kanina sa Leviticus, guilt offering yung daladala nila. Lamb. Pakinggan nyo to. Lamb. Guilt offering. Guilty ba yung Diyos? Bakit merong Lamb of God? Tingnan niyo maigi yan. Lamb of God. God is not guilty. He is not guilty. Hindi niya kailangan mag-alay. Pero sabi dito sa verse, "But God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinner, Christ died for us." Yung original bumaba. Galing sa langit para mamatay sa bawat isa. Maging offering. Magbayad ng penalty for each and every one of us. So dito ako matatapos. Can we read this once again? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go.
But God demonstrated His own love. While we were still sinners, Christ died for us. It's for you. It's for you. So, let's imagine. Each and every one of us are the plaintiff. Ano yung plaintiff? Yung mga taong pinagbibintangan. Pakinggan niyo to. Each and every one of us here, outside there, lahat ng tao, pinagbibintangan. Sino yung accuser? Satan. Ina-accuse tayo ni Satan, each and every one of us. Nandito tayo sa court. Tapos nakatayo yung judge. Sino yung judge? Si God. Sino yung judge? Imagine this, ha? Nasa court tayo, yung judge, si God, and the maker of the law. Si Satan, the accuser, sabi niya, ayan, lahat yan, itong mga to, yung mga yan, nagkasala yan, nag-disobey yan, patayin na to. Sabi ng judge, meron na akong verdict. Pakinggan niyo to. Ano yung verdict? Final decision. This is the final decision, mga kapatid. Accuser, this is my final decision. Lika dito, Jesus. This is my son. Siya yung magbabayad na lang ng kasalanan ng mga to. Siya na lang yung bibitayin natin para sa kanilang lahat. Para hindi na sila mamatay. Willing yung anak ko mamatay para sa kanila. Sabi ni Satan, patayin na ako. That's the final decision. Sabi, why? Why? Because God loves you so much. He's willing to give His Son. Yung nag-a-accuse sa atin si Satan, sino pang i-accuse niya? Alam mo, ikaw na lang nag-a-accuse sa sarili mo. Gini-guilt trip ka na lang ni Satan. Gumawa ka na naman kasalanan. Nanood ka na naman ng bastos. Sinungaling ka na naman. Oo, ano naman yung ginagawa mo? Tingnan mo, gumawa ka na naman kasalanan sa Diyos. Sabi, lahat tayo namatay. Kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya na yung kasalanan mo. Ang ibig sabihin nito, hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo. You live for Him. Oo, nagkakasala pa rin tayo. Pero it doesn't mean napapatawang ka pa rin ng kamatayan. All you need to do is to follow the original Adam, Jesus Christ. He's the original, and you are now a photocopy of Him. That's why ang tawag sa inyo, ambassador of Christ. Oh. Kaya pag ginagawa mo yung mga bagay na hindi naman dapat na ginagawa, na hindi naman ginawa ni Kristo, are you a good ambassador? Are you really a Christian? But don't worry. You're not guilty anymore.
It is important to follow Jesus Christ. Because when you said that you totally believe that Jesus Christ died on the cross of Calvary and rose again after 3 days, it means you love Him and you follow Him. You will follow Him. Naintindihan niyo ba itong pinag-usapan natin? It is because God loves you so much. Binayaran niya, sinulusyonan niya yung problema kahit sino hindi makagawa ng solusyon. Naintindihan? Pag sinabi sa inyo ng mga pastor dito na follow Jesus Christ, this is the reason. He died for you. He gave His life for you. Are you with me? Palakpakan natin yung Diyos. The blood of covenant. Let's stand up. In the same night that He was betrayed, He raised the cup. Hinawakan niya yung cup. Sabi niya, this is not religion. This is reconciliation. You don't need rituals. You need relationship. Paano ako magkakaroon ng relasyon sa Diyos? Reconcile. Through Jesus Christ. He's our Lord and Savior. It is finished, sabi niya. Nakapako siya sa cross, sabi niya. It is finished. Tapos na mga kapatid. Your debt of sins is fully paid. The judgment for your sin has been fully served. And the spiritual war against death, sin, and Satan has been completely won. Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Let's pray. Yes, Lord God, we thank you for this wonderful message. Thank you for giving us guidance para mas maintindihan namin ng gusto yung pinag-uusapan namin tungkol sa salita ninyo. At nawa, O Diyos, kayo po yung patuloy na magbigay sa amin ng kauhawan upang mas maintindihan pa. Mas maintindihan pa namin kung ano yung mga bagay na gusto nyong malaman namin. Mas makilala namin kayo. At makasunod kami ng lubos sa gusto nyo para sa amin. Let your will be done on this earth as it is in heaven, Lord. Let your will be done to each and every one of us. Let your will be done. Hallelujah. We praise you and we glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.